Sabi ng asawa ko, Yusik Galo yung book. Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating pastor, sa mga manggagawa, sa mga kapatid kay Kristo, higit sa lahat sa ating mahal na Panginoon. Sino na po yung nakapagbasa ng epistle ni Pablo sa mga taga-Roma? Naalala ko, kapatid, last year, nung nakilala ko si Brother Marvin at si Sister Casey, na the Holy Spirit is telling me na may potential, no? Ang ating kapatid na si Brother Marvin na gamitin ng Panginoon sa entablado, sa pulpit, upang ipalaganap ang Ebanghelyo. So, ang unang inintroduce ko sa kanya, kapatid, is the book of Romans, no? Which is the first epistle of Paul, o isinulat ni Pablo sa mga iba't ibang churches. Kung makikita mo dyan, kapatid, the book of Romans pertains to the reality, ang realidad ng tao at ang realidad ng kasalanan at ang realidad ng isang Diyos na banal. No? At ito naman talaga ang katotohanan, kapatid, kung bakit buwaba si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kasi alam ko na alam nyo rin na sa tuwing kayo ay nagkakasala, alam nyo na meron kayong pananagutan. Aminin nyo man o hindi. Kahit nung kayo ay wala pa kay Kristo, alam nyo na ang inyong ginagawa ay makasalanan. Hindi po ba? At kasalanan ito sa isang Diyos na hindi ninyo kilala. Hindi pa ninyo kilala si Kristo, alam nyo na kayo ay nakakagawa ng kasalanan. At itong moralidad na ito, ang tawag natin dyan ay moralidad. No? May moral at may immoral. Alam natin kung ano yung moral, alam natin kung ano yung immoral. So in other words, alam natin kung ano yung tama at kung ano yung mali. At bakit alam natin yan? Kasi tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. So alam natin kung ano yung tama at mali. Kaya sabi ni Pablo, kung alam natin kung ano yung tama at mali at gumagawa pa rin tayo ng kasalanan, batid natin na mayroong pananagutan pagdating ng panahon. Mayroong kasagutan sa bawat kasalanan na ating ginagawa. At ito ang nagbigay ng agam-agam sa tao. So ang tao, mayroon siyang moralidad at ang kanyang moralidad ay huhukuman ng Diyos pagdating ng panahon. At alam natin kung ano yung paghukom ng Diyos. Either you are guilty or not guilty. Kapag guilty ka sa iyong nagawang kasalanan, saan tayo pupunta? Sa impyerno. At kapag ikaw ay not guilty, sa kapupunta sa langit. Alam natin ito, this is basic sa kahit anumang klaseng relihiyon. May impyerno kung saan magdurusa ang isang makasalanan at mayroong langit kung saan makakatamo ng buhay na walang hanggan ang isang matuwid sa harapan ng Diyos. At itong konsepto na ito, kapatid, ang pinaka-konsepto ng Biblia. No? Na ang Diyos ay banal at matuwid at malinis at ang tao ay hindi. Sa mga hindi pa nakapagbasa sa libro ng Romans, ira-rundown ko po sa inyo kung ano ba'y nakasaad dyan. Dahil dito tayo magpo-focus. Ang pamagandang ating pag-aaralan, kapatid, ay patay sa kasalanan, pero buhay sa Diyos. We are dead to sin, but we are alive to God. No? Sa Romans chapter 1, ang sabi dito ni Pablo, na ang tao alam niya ang tama at mali. At alam ng tao na mayroong Diyos, pero hindi niya niluluwalhati. So ano yung ginawa ng Diyos? Ang ginawa ng Diyos, mayroong mga tao na kanyang binibigyan ng biyaya upang sila ay tumaliwas sa kanilang paggawa ng mabuti at sa kanilang mga pagsaway. At mayroon din mga tao na pinabayaan na sa kanilang mga kasalanan. Yung mga kasalanan na iyon, alam nyo na, babasahin niyo Romans chapter 1. Inilahad ni Pablo ang lahat ng mga bisyo ng tao na iyon. Sa Romans chapter 2, sabi ni Pablo, ito bang katotohanan na ito ay para lamang sa mga Hudyo o para lamang sa mga Israelita na lahi ni Kristo? Hindi, ang sabi ni Pablo. Ang sabi ni Pablo, itong katotohanan na ito ay hindi lamang para sa mga Israelita, kundi para din sa mga Hentil o yung mga tao na labas sa Israel. Tayong lahat na nilikha ng Diyos. Naibigay sa iyo ang kautusan
o hindi na ibigay sa iyong kautusan, alam mo sa iyong puso na ang ginagawa mo ay tama at mali, ngunit patuloy mo itong ginagawa na walang pagsisisi sa puso. Kapag gano'n, sabi ni Pablo, kahit Hentil ka man o kahit Hudyo ka man, hindi ka excuse sa harapan ng isang banal na Diyos. Sapagkat ang kautusan ay nasulat sa bawat puso ng tao. Bakit? Kasi meron tayong moralidad. Diba? Alam natin kung ano yung tama at alam natin kung ano yung mali. Kahit anong relihiyon ka pa, alam mo yan. So wala kang excuse sa harapan ng isang banal na Diyos. So ano yung conclusion ni Pablo sa Romans chapter 3? Lahat ng tao ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. This is universal negative, no? Walang matuwid. No one is righteous in front of God. Ibig sabihin, kapag walang matuwid sa atin, wala kahit isa. Kung haharap man tayo sa korte na tayo ay makasalanan, ano yung verdict ng hukom? Guilty. Diba? Ano yung pagkatapos ng guilty? Guilty beyond reasonable doubt. Na walang pagdududa na ikaw talaga ay isang makasalanan. At kung tayong lahat ay makasalanan sa isang harapan ng banal na Diyos, ano, saan tayo pupunta? Sa impyerno. Diba? Napakasimple ng konsepto. Hindi naman mahirap isipin yan. Ngunit sa Romans chapter 3, yung sabi ni Pablo, dakila ang biyaya ng Diyos. Na binigyan tayo ng isang biyaya sa mga taong ibinigay kay Kristo Jesus. Ano yung biyaya na ito? Na tayo ay marunong sumampalataya sa Kanya. Manampalataya sa Kanya. In English, that is faith. Kaya sa Romans chapter 4, anong klaseng pananampalataya ito? Na tayo ay iniligtas o naging matuwid sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan ng pananampalataya ito, Romans chapter 4, anong sinabi ni Pablo? Ang kanyang pinaka-reference ay si Abraham, which is the father of faith. No? Sabi niya, by faith, Abraham was accounted righteousness. Sa kanyang pananampalataya sa mga gagawin ng Diyos para sa kanya at sa mga pangako ng Diyos para sa kanya, doon siya inaring ganap ng Diyos. Hindi sa mga ginagawa niyang tama o sa ginagawa niyang moral sa harapan ng Diyos, kundi sa pananampalataya sa pagtitiwala at paniniwala niya sa kakayahan ng Diyos na magligtas ng isang makasalanang tao. At doon tinignan ng Diyos yung intent o yung puso ni Abraham at doon siya binigyan ng katuwiran. Kaya nga, ano yung Romans chapter 4? Ano yung conclusion? By faith, you are accounted righteousness. Magiging matuwid ka lang o mawawalang sala ka lang sa harapan ng isang Diyos na banal kung magtitiwala ka at maniniwala ka sa Kanyang ipinadala para sa iyong kaligtasan. Sino yung ipinadala para sa ating kaligtasan? Ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. Kaya doon natin nakuha yung konsepto na by faith alone, in Christ alone. Not to Mary, not to the saints, but in Christ alone. Sa Kanya lang tayo pwedeng magtiwala at panampalataya. Sapagkat kung nananampalataya tayo sa ating mahal na Panginoong Kristo, ang Kanyang katwiran, sa Romans chapter 5, ang Kanyang katwiran ay mapapasa atin sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, which is the heart of the gospel. Our sins, ang ating mga kasalanan, ay ibinilang kay Kristo at kasama niyang namatay sa krus ng Kalbaryo, binayaran niya lahat ng yon. At ang kanyang katwiran, ang kanyang perfect obedience, ay ibinilang sa lahat ng mga maniniwala at magtitiwala sa Kanya. That is double imputation. Kaya nga, ano yung conclusion ni Pablo sa Romans chapter 5? Therefore, sabi ni Pablo, being justified by faith, we have peace with God, na hindi na tayo mga kaaway ng Diyos, kundi tayo na ay mga kasanggana ng Diyos. We are at peace with God. And this is not because of our own doing, but this is because of our what? Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi ng Biblia, napakalinaw, that the gift of grace, o ang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, ay ang Kanyang mismong anak. John chapter 1, Jesus is considered by John as grace
overflowing, kapatid. Siya ang biyaya ng Diyos na umaapaw sa bawat isa sa atin. Kaya nga, sabi ni Pablo sa Romans chapter 5, ngayong tayo na ay mayroong kapayapaan sa Diyos, hindi na tayo nasa ilalim ng pagkaalipin ng kasalanan, kundi tayo na ay nakalaya mula sa kasalanan. Hindi na tayo nasa ilalim pa ng sumpa ni Adan. Ngayon, nasa ilalim na tayo ng biyaya ni Kristo. Kaya nga sabi ni Pablo, dati tayo'y mga patay sa kasalanan, ngunit tayo na ngayon ay buhay sa Diyos. That is Romans chapter 5. No? Pero di naman yung key verse natin ngayong umaga na ito. Key verse natin is Romans chapter 6, the next chapter. Pero bago tayo pumunta sa Romans chapter 6, basahin muna natin yung last 3 verses ng Romans chapter 5. Romans chapter 5 verse 20 to 21. Subalit dumating ang kautusan na nagbunga ng pagdami ng pagsuway, ang sabi ni Pablo. Ngunit kung saan marami ang kasalanan, ay lalong dumarami ang biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, kapatid, ang dahilan kung bakit nagkakasala ang tao, kasi hindi niya kayang tuparin ang kautusan ng Diyos. Kapag binigyan ka ng utos ng magulang mo, at hindi mo sinunod yung utos ng magulang mo, ang tawag sa iyo ay ano? Pasaway. Very good. Di ba? Bakit? Kasi hindi niya sinusunod ang kautusan ng kanyang magulang. Ito rin yung sinasabi ni Pablo. Ibinigay sa atin ang kautusan ng Diyos, pero hindi natin ito sinusunod. Kaya ang bunga ng kautusan ay dumadaming pagsuway ng tao. Ibig sabihin, hindi kayang sundin ng tao ang kautusan ng Diyos. Ang tao ay patuloy na nagkakasala at nagkakasala hanggang sa mga oras na ito. Pero ano yung dakilang biyaya ng Diyos? Na kahit marami ang kasalanan ng tao at patuloy na dumarami ang kasalanan ng tao, mas marami ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ito yung sinasabi ni Pablo. At bakit ito ginawa ng Diyos? Upang kung paano ang kasalanan ay naghari sa kamatayan. Di ba? Pinag-aralan natin ito. Ang dahilan kung bakit tayo ay patuloy na namamatay dahil ang kasalanan ay nandito pa sa mundong ito. Ano yung pagpapabanal? Kapag ang tao ay hinihiwalay na sa kasalanan. No? Ngunit, ang kasalanan ay nagbubunga ng kamatayan at ang kasalanan ay patuloy na naghahari kasi mayroon pa rin namamatay. Pero ano yung ginawa ng Diyos? Upang kung paano ang kasalanan ay naghari sa kamatayan, ay gayon din naman ang biyaya ay makakapaghari sa pamamagitan Sa pamamagitan ng pagiging matuwid natin tungo sa buhay na walang hanggan, na tayong mga makasalanan ay naging matuwid sa harapan ng isang banal na Diyos. At ito'y hindi ibinase ng Diyos sa mga ginagawa nating tama o mali. Bakit? Kasi kung ibabase ng Diyos sa mga ginagawa natin ng ating kaligtasan, walang maliligtas sa atin, wala kahit isa. Sapagkat tayo lahat ay nagkasala sa harapan ng isang banal Diyos. Kung kanino niya ibinase ang ating katwiran, doon natin ibigay ang ating pananampalataya. Kanino niya ibinase ang ating katwiran? Sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Sapagkat ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay ipinanganak ng isang birhen at ng Espiritu upang ang original sin na mula kay Adan ay matapos sa kanya at mula sa kanyang pagkapanganak hanggang sa kanyang kamatayan, wala siyang ginawa kahit isang kasalanan. Siya lamang ang matuwid sa harapan ng isang banal na Diyos. At ang katwiran ni Kristo ay mapapasa atin kung tayo ay sumasampalataya sa Kanya. Ang tanong, sumasampalataya po ba tayo sa ating mahal na Panginoon Jesucristo? Naniniwala ba kayo na walang ginawang kasalanan ng ating Panginoon? At naniniwala ba kayo na kanyang kamatayan, binayaran niya ang inyong mga kasalanan? At siya ay binuhay muli upang tayo magkaroon ng pag-asa? At itong mga bagay na ito, kapatid, ay ginawa ng Diyos. Kaya sabi ni Pablo, tayo nagkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Kaya nga, ano yung take away natin bago tayo mag-start? Kahit madami ang kasalanan sa mundo, mas marami ang dakilang biyaya ng Diyos sa atin
sa pamamagitan ng ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kaya nga ano yung description ng Biblia sa ating mahal na Panginoong Jesucristo? His grace overflowing. No? Siya ay biyayang umaapaw sa bawat isa. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay biyaya na nag-uumapaw sa bawat isa. Sa English nga sabi, our sins are many, but His mercy is more. Mas marami ang kahabagan sa atin. Tayo na ngayon dadako sa ating key verse, which is Romans chapter 6, verse 1 to 14. Samahan ninyo ako kapatid sa pag-aaral natin sa pag-continue ng Romans chapter 6. Sabi ni Pablo dito na tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. So ito yung katanungan ni Pablo sa Romans chapter 6. Ano nga ang ating sasabihin? Ang sabi ni Pablo. Ito ay katanungan ni Pablo sa mga hanggang ngayon ay ipinapagtrabaho ang kanilang kaligtasan. Ito yung tanong niya. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Ito yung sinasabi nilang, kasi ang sinasabi ng ibang tao, kung tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya, at hindi tayo naliligtas sa pamamagitan ng ating mga gawa, di pwede na tayo magkasala. Pwede natin gawin lahat ng gusto nating gawin kasi niligtas pala tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya, hindi pala sa pamamagitan ng ating gawa. Ito yung laging sinasabi ng mga tao. Pero ano yung sinabi ni Pablo? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Hindi! Sabi ni Pablo. Huwag na huwag mangyari. Sabi ni Pablo, tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? Ito yung sinasabi ni Pablo. The concept is this. Kung ang ating mahal na Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus para sa iyong kasalanan, tayo ay kasamang namatay ni Kristo sa krus dahil sa ating mga kasalanan. At kung tayo ay namatay na dahil sa ating mga kasalanan, bakit mo pa babalikan yung buhay na yon na ikaw ay namatay na? Bakit mo pa babalikan yung pagkakasala na iyon? Ito yung sinasabi ni Pablo. Kung naiintindihan mo yung ebanghelyo, sabi ni Pablo, hindi ganon ang dapat gawin ng isang Kristiyano. 3. O hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismohan kay Kristo Jesus ay mga nabautismohan tungo sa kanyang kamatayan? Pag-aaralan natin mamaya kapatid kung ano yung ritual ng baptism. Actually, ito yung pinaka-case and study natin. At bakit ginagawa natin ito? Sabi ni Pablo, di ba nyo nalalaman na tayo ay namatay na nung tayo ay nabautismohan kasama ni Kristo? 4. Kaya tayo'y inilibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din namang tayong makakalakad sa panibagong buhay. May konsepto na ito. Namatay kay Kristo kasama ng ating mga kasalanan, at tayo'y muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, gayon din namang tayo makakalakad sa panibagong buhay. Namatay na tayo kasama ng ating mga kasalanan at binuhay niya tayong muli kay Kristo Jesus upang lumakad sa panibagong buhay. Kaya sabi ni Pablo, huwag mo nang babalikan pa yung kasalanan na iyong pinagsisihan. Kaya yung tanong na kapag ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, di pwede mo nang gawin lahat ng gustong gawin, is irrelevant kung babasahin mo lang ito, kapatid. It's very irrelevant na kapag ikaw ay binuhay muli kay Kristo, dapat laglalakad ka na ayon sa kalooban at wangis ng ating Panginoon. 5. Sapagkat kung tayo naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo ng kanyang muling pagkabuhay. Kasama natin si Kristo through and through.
Kaya nga, kailangan we are in Christ. Dapat tayo ay na kay Kristo upang kung ano man ang nangyari sa ating Panginoon sa mundong ito, ganun din ang mangyayari sa atin. Nung namatay si Kristo, namatay siya kasama ng ating mga kasalanan. At muli siyang binuhay upang magkaroon ng katwiran. Hindi ba yan ang inaasam natin pagdating na panahon? Na kahit tayo ay mamatay, kung mamatay tayo kay Kristo, muling bubuhayin tayo ng Panginoon. Sapagkat binuhay din muli ang ating Panginoon. Ito yung sinasabi ni Pablo. 6. Nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawalan ng bisa at upang tayo'y hindi na magpaalipin pa sa kasalanan. Bibigyan ko kayo ng konting konteksto dito. Alam mo na ikaw ay makasalanan, amen po ba? 2025 years ago, mayroong isang tao na Diyos na nabako sa krus upang bayaran ang mga kasalanan mo na ginagawa mo pa rin hanggang sa mga oras na ito. Amen po ba? Amen po ba? At itong napako sa krus na ito, na binayaran niya ang ating mga kasalanan, kapatid, ibig sabihin, every time na gumagawa tayo ng kasalanan sa harapan ng isang banal na Diyos, isipin mo na lang kung ano yung hirap na dinanas ng ating Panginoon upang lasapin ang galit ng Diyos na ibinuhos sa Kanya nung mga oras na yon upang bayaran lang ang iyong kasalanan. Kaya sabi ni Pablo, kung alam mo itong katotohanan na ito, pero nagpapaalipin ka pa rin sa kasalanan, hindi mo naiintindihan ng katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya sabi ni Pablo, wag na tayong magpaalipin pa sa kasalanan sapagkat ang pinagdusahan at binayaran ng ating Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo ay hindi biro-biro at huwag na natin panghayaan na isipin natin sa ating sarili na every time na tayo ay nagkakasala para bagang ipinapako natin muli ang ating Panginoon sa krus. 7. Sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Ito yung maganda. Tayo ay nasa alipin ng kasalanan. At kapag ikaw ay alipin, paano ka makakalaya sa pagkaalipin? Noong unang panahon, kapatid, bibigyan ko kayo ng konting konteksto. Kapag ikaw ay alipin, upang ikaw ay malaya sa pagkaalipin, kailangan mayroong bumiling ibang master para sa iyo o mamamatay ka na sa estado na iyon. For instance, si Sister Mags ay alipin ko. Upang si Sister Mags ay makalaya mula sa aking kontrol at sa aking kapangyarihan, kailangan mayroong ibang master na bibili sa kanya ng mas higit pa sa aking hinihingi upang siya ay mapasailalim doon sa bago niyang master o Panginoon. Noong mga oras na iyon, kapatid, tayong lahat ay alipin ng kasalanan. Tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Tayo lahat ay nasa ilalim ng kontrol ng kasalanan, ng laman, ng mundo at ng dyablo. Pero anong ginawa ng Panginoon? Binili niya tayo mula sa estado na iyon. Binili niya tayo hindi sa pamamagitan ng ginto, pilak, kundi binili niya tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay, ng kanyang dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo. That is redemption, kapatid. When we were redeemed by God. Na binili niya ang ating mga kasalanan upang hindi na tayo maging alipin ng kasalanan, kundi maging alipin na tayo ng kanyang kaluwalhatian. Kaya sabi ni Pablo, sapagkat ang namatay ay pinalaya na mula sa kasalanan. Ibig sabihin, kapatid, hindi ka na nabubuhay sa kasalanan, kundi namatay ka na sa kasalanan. Kung ikaw ay namatay na sa kasalanan, kalimutan mo na yon, kapatid. 8. Subalit kung tayo'y namatay na
kasama ni Kristo. Sumasampalataya tayo na mabubuhay din naman na kasama niya. So, tayo ay namatay kasama ni Kristo sa krus ng Kalbaryo upang mabayaran ang ating mga kasalanan. At kung after 3 days binuhay ang ating Panginoon, dahil siya ay matuwid, bubuhayin din naman tayo kasama niya, sapagkat kasama natin ang Panginoon natin na siyang matuwid. Ito yung hope natin, hindi ba? The blessed hope that we will be born again in spirit by our Lord Jesus Christ. 9. Nalalaman natin si Kristo na nabuhay mula sa mga patay ay hindi na mamamatay. Ang kamatayan ay wala ng paghahari sa Kanya. Ito yung maganda, kapatid. Ang ating mahal na Panginoon sa Kristo bilang ating Panginoon, siya ay binuhay muli at hindi na mamamatay. Lagi natin kinakanta yan because He lives. Our Savior lives. He lives until now and He lives forever. And He is holy forever. Bakit? Kasi hanggat nabubuhay ang Panginoon, hindi tayo mapapahamak. Hanggat nabubuhay ang Panginoon, hindi tayo mapapariwara, hindi tayo mawawala, hindi tayo maliligaw. Ang Panginoon ang ating dakilang pastol. Ang problema nung unang panahon kapag mayroong pastol at mayroong tupa, kapag namatay na ang pastol, paano ang tupa? Hindi ba? Pero ang sabi sa Biblia, ang ating Panginoon ay nabubuhay magpakailanman. At hindi na siya mamamatay. At kung hindi namamatay ang Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Na kahit anong mangyari sa buhay natin, alam natin na tayo ay magtatagumpay. Bakit? Kasi kahit ang kamatayan, kapatid, ay napagtagumpayan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano yung pinakadakilang instrumento ng dyablo? Kamatayan. Paano tayo tinatakot ng dyablo? Kamatayan. Paano tayo tinatakot ng dyablo sa ating mga kasalanan? Kamatayan. Mamamatay ka, tumatanda ka, at mamamatay ka sa iyong kasalanan. Pero sabi ng Biblia, kung tayo ay na kay Kristo na ating Panginoon, kasama natin siyang namatay sa krus, ngunit tayo ay bubuhayin muli, kasama din naman niya, at kahit anong mangyari sa buhay natin, kahit kamatayan pa ang mangyari sa buhay natin, alam natin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon sapagkat kahit ang kamatayan ay napagtagumpayan din naman ng ating Panginoon. Di ba? After the third day, He rose again. He is risen on a Easter Sunday. Kaya ang Sabat o yung paglilingkod o yung pagsamba, naging from Saturday, nalipat siya ng Sunday. Because it was on a Sunday that our Lord Jesus Christ rose again. Ang tawag doon ay the Lord's Day. 10. Sapagkat ang kamatayan na ikinamatay niya ay kanyang ikinamatay sa kasalanan ng minsanan, ngunit ang buhay na kanyang ikinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Ang ating mahal na Panginoon sa Kristo ay namatay ng minsan upang bayaran ang ating mga kasalanan. That is Hebrews, kapatid. Sa Hebrews ang sabi, ang kamatayan ng ating mahal na Panginoon sa Kristo, that is once and for all sacrifice, ay kayang bayaran ang lahat ng kasalanan ng mga taong maniniwala sa Kanya for all ages, kapatid. Pangwalang hanggan ang kapangyarihang pagliligtas ng Panginoon. Ngunit ang buhay na kanyang ikinabubuhay ay kanyang ikinabubuhay sa Diyos. Na siya ay nabubuhay ngayon dahil nagawa niya ang kalooban ng Diyos. At ganoon din tayo mga anak kay Kristo, ang ating buhay na ating kinabubuhay ay para din naman sa kaluwalhatian ng Diyos. What is sin? Sin is falling short of the glory of God. In other words,
Hindi natin naluluwalhati ang Diyos. Pero ngayong tayo ay na kay Kristo na, at tayo ay nabubuhay kay Kristo, dapat ang ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, dahil ang kinabubuhay natin ay hindi na ang ating sariling buhay, kundi ang buhay ni Kristo sa atin na ibinigay ng Diyos. 11. Gayon din naman kayo, sabi ni Pablo, ituring ninyong kayo'y tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Meron tayong dalawang contrasting truths dito. Tayo ay patay, pero tayo ay buhay. Tayo ay patay sa ano? Sa kasalanan. Ibig sabihin, kapatid, kapag tayo ay namatay na sa kasalanan, ibig sabihin, dapat hindi na natin binabalikan yung buhay na iyon. Meron ng kamatayan sa kasalanan, pero meron na tayong buhay na bago. We are born again. New life. At ito ay pagkabuhay na mag-uli kasama ni Kristo. Tunay na patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus. Nakita mo ba yung contrast? Nabubuhay ba tayo dahil magaling tayo? Nabubuhay ba tayo sa Diyos dahil ginagawa natin ang kanyang kalooban, ang ginagawa natin kung ano yung tama? No, nabubuhay tayo sa Diyos dahil tayo ay nakay Kristo Jesus. At kaya tayo nakagawa ng mabuti dahil tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoong Hesukristo. 12. Kaya't huwag ninyong paghariin ng kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang masunod ang mga pagnanasa nito. Balikan natin ang unang tanong ni Pablo sa verse 1. Kung tayo ay nasa ilalim na ng biyaya ng Diyos, malaya na ba tayong gumawa ng kahit anong gusto nating gawin, kahit magkasala pa sa harapan ng isang banal na Diyos? Ano yung sinabi ni Pablo sa verse 2? Huwag nawang mangyari. Sabi ni Pablo, bakit? Sapagkat kung tayo ay namatay na sa kasalanan, kailangan tayo ay nabubuhay na kay Kristo Jesus na gumagawa ng kanyang kalooban. 12. What is the conclusion? Kaya't huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang masunod ang mga pagnanasa nito. So Wednesday, kapatid, na pag-aralan natin that we have three very powerful enemies. Number 1 is the world, ang mundo at ang kanyang principalities, na patuloy siyang lumalayo sa mga kautusan ng Panginoon, na patuloy siyang nagiging pasaway sa mga kautusan ng Panginoon, patuloy siyang nagiging liberal, kapatid. Ano yung pangalawang kalaban natin? Ang dyablo, na siyang tumutukso sa mga Kristiyano, na siyang dahilan kung bakit tayo ay namamatay pa rin at naghahari sa mundong masama na ito. At ano yung pangalawang kalaban natin? Ang ating mga sarili. Ang ating mga sariling laman, na silang dahilan kung bakit tayo ay patuloy na gumagawa ng kasalanan. Simul justus et peccator, we are simultaneously just and sinner in front of God. No? Tayo pa rin ay nagkakasala kahit tayo ay na kay Kristo. Kaya nga patuloy na tayo'y pinapalalahanan ni Pablo na huwag ninyong paghariin ng kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang masunod ng katawan ang kanyang pagnanasa. Diba? Sabi ko nga, ang pagnanasa ng mismong katawan ng tao ang pinaka-problema natin. 13. At huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos. I'll give the perfect example of this one. So Romans chapter 12, kapatid, sabi ni Pablo, I beseech you, brethren, through the mercies of our Lord, that you offer yourselves, ihain ninyo ang inyong sarili bilang haing buhay sa harapan ng Diyos. When you say offer, kapatid, this is sacrifice. Kapag isasakripisyo natin ang ating sarili o ihahandog ang ating sarili, ihahandog natin ang ating sarili na buhay that is willing to serve God
and willing to be of service to God. Mga instrumento na gagamitin ng Diyos sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya nga, nung nakita ko si Brother Marvin, kapatid, nakikita ko na pwede siyang gamitin ng Diyos, kapatid. Ito yung inaasal, ito yung desire ng aking puso. Na makita ko ang kapatid at magamit siya sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. At nung makita itong verse na ito, kapatid, na ihahandog natin ang ating sarili sa Diyos, it means that we are willing to sacrifice ang oras, ang buhay, ang ating resources, ang ating pera, ang ating kalakasan, ang ating trabaho, o kahit ano pang aspeto ng ating buhay. Willing natin ihandog sa Diyos sapagkat ito ang nararapat. Paano natin malalabanan ng kasalanan? Una, sabi nga ni Pastor kanina, noong ating mahal na Panginoong Jesucristo ay nasa ilang at patuloy siyang tinutokso ng kaaway. Imagine, 40 days and 40 nights hindi kumain at uminom ang ating Panginoon. Kapag 40 days and 40 nights na hindi ka kumakain, ano yung unang papasok sa isip mo? Kakain at iinom. Siya, wow na wow ka na at gutom na gutom ka na. At doon sa kalagayan ni Kristo na yun, na siya'y nanghihina sa kanyang kahinaan, doon siya tinira ng dyablo. Ano yung sinabi ng dyablo? Gawin mong tinapay ang mga bato. Bakit? Kasi gutom ang Panginoon eh. At mayroon siya kapangyarihan na gawin tinapay ang bato para makakain siya. Tinukso siya ng kaaway. Ano yung pinanlaban ng ating Panginoong Jesucristo sa tukso ng kaaway na yon? At sa tukso ng kanyang laman, ano yung pinanlaban niya? Ang mga salita ng Diyos. Bakit? Ano sinabi niya? Ito ay nasusulat. Sabi niya, ng ating mahal na Panginoon. Pertaining to the Word of God written, which is the Old Testament. Na hindi lamang sa tinapay mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutaw sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, kapatid, meron tayong panlaban sa kaaway. Meron tayong panlaban kahit sa ating mga sarili. Ang salita ng Diyos. That you are willing to sacrifice yourself upang malaman ang mga salita ng Diyos. Kahit 1 oras, 2 oras lamang sa araw-araw, basahin natin ang Biblia, kapatid. Bigyan natin ng oras, mag-Bible study tayo. Feeling ko yun yung wala sa atin eh. Wala tayong Bible studies. Kaya hindi tayo nag-grow in spirit. Kailangan, meron tayong focus group na nagkakaroon ng Bible studies at isa-isa kailangan na iintindihan ang mga salita ng Diyos. Natulad sa mga buhay mula sa patay at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Meaning, kapatid, that you are willing to sacrifice your body as a living offering upang magpagamit sa Diyos. Nung natatanda ko nung college ako, kapatid, I totally forgot about, worshiping God. 15 years wala ako sa Panginoon. Kaya napapasalamat ako sa Diyos na ako ibalik niya sa gawain. For 15 years, ano yung nangyari? Nag-iba yung priority ko, kapatid. Nag-iba yung gusto kong gawin. Kaya nga sabi ni Pablo, again, mag-focus tayo kung saan mahalaga yung mga ginagawa natin sa harapan ng isang Diyos. Ano yan? Ihain natin ang ating sarili bilang haing buhay sa harapan ng Diyos, na willing tayong ihandog ang ating sarili sa Diyos at ang ating katawan ay gamitin niya tungo sa pagluluwalhati sa Diyos. Kaya may mga kapatid na kumakanta, may mga kapatid na naglilinis ng church, may mga kapatid na nagbibigay sa tuwing mayroong pagbibigay sa gawain, may mga kapatid na naghahatid sundo sa mga kapatid natin na nangangailangan ng paghahatid sundo, may mga kapatid na nagsasakripisyo na kahit aldot urangan lang, lumakad lang, bating palaganap ng Ebanghelyo. Why? Dahil naiintindihan nila yung katotohanan na ito, kapatid. Na ang ating katawan ay hiram lamang sa Diyos at ibinigay ito ng Diyos upang gamitin ang ating katawan sa pagpapalaganap ng kanyang Ebanghelyo. Napakagandang oportunidad. Yung ibang tao nga, namamatay na maaga. May mga bata
na namamatay na maaga. Minsan nga, hindi pa man siya naisilang, namamatay na. Hindi pa sila nagkaroon ng oportunidad na paglingkuran man ng Diyos. Tayo mga nabubuhay na ngayon, na malakas ang ating pangangatawan, may oportunidad tayo na paglingkuran ang Diyos, na ihahain natin ang ating sarili sa harapan ng isang Diyos na banal. Bakit hindi po natin gawin yun? Grab the opportunity, maglingkod sa Diyos. Diba? Kaya sabi ni Pablo, tayo hindi patay sa kasalanan, pero tayo ay buhay sa Diyos. At kung tayo ay buhay sa Diyos, maging kasangkapan tayo ng Diyos. Gamitin natin ang ating sarili bilang kasangkapan ng Diyos. Doon lang natin malalabanan ang kasalanan. Kasi sa tuwing tayo ay nagpapagamit sa Diyos, tayo ay napapalayo sa paggawa ng kasalanan. Hindi po ba? Bakit? Kasi mas lalo natin naiintindihan ng mga salita ng Diyos. Mas lalo natin naiintindihan ang Ebanghelyo ng Diyos. Mas lalo tayo napapalapit sa Diyos. Mas lalo tayo nagkakaroon ng relasyon sa Diyos. At sa tuwing meron tayong mga ganyang bagay, nakakalimutan natin ang ating laman at nakakalimutan natin ang ating kasalanan. Nawawala yung ating focus sa mga makamundong mga gawain at sa mga makamundong mga bagay at napupunta yung focus natin sa mga makalangit na mga bagay. Kaya ano yung katapos ng Romans chapter 12? I beseech you, brethren, through the mercies of our Lord, that present your bodies living sacrifice, holy and acceptable as your reasonable worship. Do not be conformed to the image of this world, but to be transformed by the renewing of your mind. Magbago tayo ng pag-iisip. No? 14. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghari sa inyo. Tandaan niyan. Kahit tayo ay nagkakasala, hindi tayo makukuha ng kasalanan. Sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, sabi ni Pablo, kundi nasa ilalim tayo ng biyaya ng Diyos. Sabi sa Romans chapter 5, marami ang kasalanan sa mundong ito, pero mas marami ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dati tayo ay patay dahil sa ating kasalanan. Ngunit ngayon tayo ay binuhay sa Diyos. We are alive to God. Ito ay hindi dahil tayo ay magaling o hindi. Ito ay hindi dahil tayo ay mabait o hindi. Ito ay hindi dahil tayo ay mabuti sa harapan ng Diyos. Kundi ito ay dahil ang Diyos ay mabiyaya sa bawat isa sa atin. Ibinigay niya itong biyaya na ito ng libre, ng walang bayad. Kaya bibigyan ko kayo ng konting konteksto sa ritual ng baptism. Sino na ba yung nabautismohan dito? Masabing amen? Yeah. Ano yung ginagawa sa baptism? I-immerse ka sa tubig, tapos iahon kang muli. Ang baptism, kapatid, ay parang kamatayan at pagkabuhay muli. Ang paglubog sa tubig ay sumisimbolo sa pagkamatay kasama si Kristo, kapatid. At kapag ikaw ay namatay kasama ni Kristo, ikaw din ay namatay kasama ng iyong mga kasalanan. No? So ang tubig, kapatid, ang naglilinis ng ating mga kasalanan at ikaw ay nasa ilalim ng tubig, ikaw ay patay. Bakit? Nakakahinga ka ba sa ilalim ng tubig? Sino nakakahinga sa ilalim ng tubig? Serena siguro, kung totoo man may serena. Pero walang sino man sa atin na nakakahinga sa ilalim ng tubig, hindi ba? Sumisimbolo na tayo patay kapag tayo nasa ilalim ng tubig. Ngunit sa pag-ahon natin, kapatid, sa tubig, ito'y sumisimbolo ng ating pagkabuhay muli. Saan? Sa Diyos. Na tayo'y binuhay ng muli sa ating Panginoong Hesukristo. At ito yung unang mong gagawin kapag ikaw ay naiahon mula sa tubig. Hihinga. Very good, di ba? Siyempre, kung nasa ilalim ka ng tubig, hindi ka nakakahinga. Pero pag inaahon ka, ano mo na mong gagawin? Hihinga. At ang hininga mo na yan, kapatid, ang sumisimbolo ng bagong buhay kay Kristo Jesus. At kapag ikaw ay bagong buhay na, huwag mo nang babalikan pa yung kasalanan na namatay na sa ilalim ng tubig, kapatid. Kasi kapag ikaw ay nagpunta sa ilalim ng tubig, ano yung mangyayari sa'yo? Mamamatay. Very good. At kapag ikaw ay nasa ibabaw ng tubig, ikaw ay mabubuhay. Katandaan,
Ito ang dahilan kung bakit naiutos ni Kristo sa atin na tayo ay magbautismo. Diba? Sa Ephesians chapter 2, verse 5 to 7, maging noong tayo mga patay sa pamamagitan ng ating pagsuway, binuhay niya tayong muli kay Kristo Jesus. Ito ay sa pamamagitan ng biyaya, kaya tayo ay naligtas. Tayo muling binuhay na kasama ni Kristo at pinaupong kasama ni Kristo sa sangkalangitan upang kanyang maipakita sa mga panahong darating ang di masukat na kayamanan ng kanyang biyaya, kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Kaya nga, ano yung conclusion ni Pablo? Sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Yesu Kristo lamang. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y ibinigay o kaloob ng Diyos sa atin ng libre. Kaya tandaan, kung ikaw ay namatay na sa iyong kasalanan, huwag mo nang babalikan pa ang kasalanan na iyon. Ikaw ay binuhay na kay Kristo at patuloy na lumakad kay Kristo, magpagamit kay Kristo, gamitin ang ating mga sariling katawan bilang handog sa ating Panginoon at maluwalhati ang Panginoon sa ating buhay upang tayo ay patuloy na pabanalin ng Diyos hanggang sa muling pagbabalik. Sabi nga ni Pastor kanina, ang pagdumating ng Diyos, kukunin niya tayo sa isang kisang mata. Alam niyo ba, kalo kabilis ang isang kisang mata? Mas mabilis pa dito. Mas mabilis pa dyan, kapatid. Bigla ka na lang mawawala. At itong bagay na ito, kapatid, ang ating hinihintay, di ba? Naghihintay tayo na kukunin na tayo ng Panginoon. Wala nang paghihirap, wala nang kabatayan, pupunasan ng Panginoon ang luha sa ating mga mata at bibigyan niya tayo ng napakagandang buhay na patuloy na naglilingkod sa isang Diyos na nagligtas sa bawat isa sa atin. Yan ang hinihintay natin pag-asa. At samahan ninyo ko sa maikling panalangin ngayong umaga. Ama, maraming salamat sapagkat hinayaan mo kami na kami ay mamatay sa aming mga kasalanan. Maraming salamat, O Diyos, sa dakilang biyaya na kami iyong muling binuhay upang kami ay magkaroon ng katuwiran sa iyong harapan at patuloy na kalooban ng banal na Espiritu upang kami lumakad ayon sa iyong kalooban at ayon sa wangis ng aming mahal na Panginoong Jesucristo. Patuloy mo kami bigyan ng karapatan, mahal na Panginoon. Patuloy mo kami bigyan ng katwiran. Patuloy mo kami pagbanalin, mahal na Panginoon, sa aming paglalakad sa mundong ibabaw na ito. Nanawa hindi kami magkasala, nanawa hindi kami matisod, nanawa hindi kami makuha ng principalities ng mundong ito at ng kaaway. Nanawa kami patuloy na nasa iyong poder, na nasa ilalim ng iyong lilim magpakailanman, mahal na Panginoon. Lahat ng ito yung isang dalangin sa pagpapalagay ng pangalan ng Panginoong Yesus.